Narito tayo ngayon sa San Andres, Quezon at pupuntahan natin ang ilan sa mga ipinagmamalaking pasyalan dito na talaga namang dinarayo dahil sa angking kagandahan. Una nating bisitahin ang Alibihaban Island na kilala sa pinungputing buhangin, malinaw, turquoise na water, may malawak na mangrove forest at sandbar na nagbibigay ng kakaibang tanawin at karanasan ng mga turista at may tambayang mga floating cottage para ma-enjoy ang malinaw na katubigan. Sunod naman nating pasyalan ang Macapaya Hills kung saan matatanaw ang napakagandang sunrise at mga burol na siguradong magbibigay ng relaxing and unforgettable experience kasama ang mga mahal sa buhay o barkada. Hindi ka lang mag-enjoy sa magandang view kundi pati na rin sa thrilling experience sa pagsakay sa kanilang mga monster jeep. At siyempre, hindi rin mawawala sa itinerary ang pagbisita sa Nabaruto Falls, isang napaka-freskong talon para sa mga gustong mag-relax at mapalapit sa kalikasan dahil sa malinaw at malamig na tubig at birding kapaligiran. So yun mga, waiting na kami sa van na sasakyan namin papuntang San Andres. So pupunta kami ng Alibihaban ngayon. So ayun, baka nandito na yung van. So ayan, Curious Island. sama natin si Kuya Randy Adventure saka si Road Adventure. So yan mga kala, dito kami sa Sentry Numa. So yung mga kala, ito na yung van na sasakyan namin. Dito na kami sa van ngayon. So pupunta pa kami ng SM MOA. So kami pang Station sa Alibihaban. So apat kaming pinikap dito. So yung mga kala, stop over muna kami dito. So ito yung mga kasama natin. So anong oras na ngayon? Alas 11 na. So darating siguro kami ng San Andres. Sa San Andres, Quezon, sa may port. So mga umaga na siguro. So pagdating ng port ng San Andres, sasakay naman kami ng bangka papuntang Alibihaban. So, ayan. So ay good morning. So nandito na kami sa San Andres. So mga 5 alas 5 na lang kami ng umaga nakarating ngayon. So antay muna kami dito saglit. So may inaantay na tour guide. So yan o, I love San Andres. So alas 5 na ng umaga. Umalis kami ng Trinoma. Alas 8 yung pick up namin doon. Tapos may pinick up sa MOA. Tapos may pinick up sa Tinlupa. Sa diretso-diretso na kami papunta rito. So alas 5 ng umaga darating lang namin magagala. So nandito na kami sa bayan ng San Andres. So ay makakala, kung pupunta kayo ng San Andres, Quezon, mayroong terminal dito sa kanilang lugar nila. So may mga van dito na bumibiyahe papuntang Maynila. So ito yung terminal nila mga kagala. Ayan. Mayroon ding bus na bumibiyahe dito papuntang Cubao. So ayan. Kaya accessible din yung punta kayo rito. So ayun magala, ito yung terminal naman ng bus dito sa bayan ng Quezon, San Andres, Quezon. So ayan. So doon naman sa kabila yung terminal ng van. So yan yung pupuntang Cubao, Lucena, yan mga Ngayon po at bukas. Bali, dadaan na lang po natin yung breakfast nyo, tapos hatid ko na po kayo sa akam nyo. Po? Okay po. Bibigyan ko na po kayo ng 1 hour, tapos before 8 po, ay pupunta po muna tayong office para po magbayad. Tapos diretso na po tayo ng port ng San Andres. Sana po. Kaya sunod ka na sa akin, kuya, no? Nakamotor naman ako. Pwede po So ayan, good morning mga kagala. So andito na kami sa San Andres, Quezon.
So before kami pupunta ng isla ng Alibihaban, so inatid muna kami dito sa sa lodge namin. So dito kami mag-i-stay sa lodge na to. So alas 6 na ng umaga. So dito na kami sa sa lodge. Ito po yung pangalan ng lodge mga kakalao. GGS Lodge. Ayan. Purok Pagkakaisa Barangay Poblacion San Andres Quezon. So, ayan. Dito kami mag-i-stay mga kakala. So dito na iwan yung mga bag namin. Dito. So, may mga riders din dito na nag-stay, nag-overnight. So ayan sila. So yan na yung dagat mga kakala. Yan. Yan dagat. So yun yung Alibihaban mga kakala Island. So yan. Nasa harap lang. So nasa mga 15 to 20 minutes lang yung biyahe mamaya. So ito yung room natin mga kagala. So share ko lang sa inyo yung kwarto namin. So nag-aalagaan 3,000 pesos lang to mga kagala. Good for 7 packs. So marami pa silang mga kwarto dito mga kagala. Depende sa laki. Mayroon pang tag 3,500. Mas malawak pa nito. So ayan, may electric pan na. Ayan, may kama na. Ayan, so may aircon na rin siya. So ayan, ito yung ano niya sa 3,000 good for 7 packs. Ayan, may aircon na. Tapos sa bawat labas naman, ito yun, may double deck siya. Tsaka may CR na rin. Ayan, may CR na rin nakakala. So dito kami ngayon yan ang CR niya. So dito kami ngayon mag-i-stay kung room na to. So ayan, dalawa yung kwarto niya. Ayan. Ito yung isang kwarto. Tapos ito naman yung isa. Ayan, inayos pa ni ma'am. Sa labas naman, ito naman yung sa labas niya. Sakto talaga pang 7 packs. Ito, ayan. So ang ganda mga So yun mga kagala, ito yung breakfast natin ngayong umaga. So ayan. So kain muna kami. So yan mga kasama ko, mga influencer. Ayan. Kain muna kami mga kagala. Yung iPhone eh. Buti hindi na no? Ito lang paps na yung tripod lang. Kuha ka lang naman ganito sa iba. Insta. Hindi ka na bibili. Pupunta na tayo ngayon sa port ng San Andres Quezon. So pupunta na tayo ng Alibihaban. So nandito tayo ngayon sa ating pinag-istihan sa GGS Lodge. So inaantay lang namin yung sasakyan namin na van papuntang port. So nasa mga 15 to 20 minutes ata ang pagpunta doon sa kabilang isla sa Alibihaban. So yung mga kagala, ito na yung van na susundo sa atin papuntang port. So ayan, ngayon naangkas na kay Sir Kuya sa papuntang port. Dito muna tayo sasakay sa motor niya. So ito yung tour guide natin mga kagala. Ano pangalan mo, Sir? Oliver sir. Si Sir Oliver. Ito yung tour guide natin papuntang Alibihaban Island. So yan. Ito naman yung van. Dito yung mga tropa natin sa loob. Dito sila sumakay. So yun mga kagala. So andito na tayo sa port ng San Andres Quezon. So oras 7:32 na yung oras, ano? Yan naman tatong oras. Hindi po sir, late. 7:59, sakto 8 na po. Sakto alas 8 na ng umaga. So sakto lang yung ano namin oras pagpunta dito sa port of San Andres Quezon. So ayan, ito na yung port San Andres Quezon mga kagala. Yan. Tapos magpa-register pa tayo dito. Hindi po, okay na po tayo. Okay na, matakano tayo. So ayan, dito na yung ano namin. Dito na kami sasakay ng baka papuntang Park ko lang sir yung ating Alibihaban. So yun, park ko lang po. sige po, salamat. So
So mga kakala, dito na tayo sa Port of San Andres, Quezon. So mga kakala, dito tayo magpa-register pag pumunta kayo ng Alibihaban. So yan. Yan. Ayun yung Tourist Information Assistance. Ayan. Ayun yung office nila. Thank you. Tapos dito yung inaantay lang namin yung bangka namin. Ayan, mga kasama natin sila. Idol, ito na yun, idol. Oh. Dito na tayo. Yan. Oh, ganda ng ilog. Dagat oh. So yun mga yun yung Alibihaban Island. So ayan, kitang-kita yung isla na yan. Diyan tayo pupunta ngayon. Nasa mga 15 to 20 minutes nata yung biyahe ng bangka rito. Galing dito papunta ron. So ayan, ito yung ating 10 po, joiners. tapos 10 to 12 po, pupunta na po tayo sa Sandbar, sa Mangrove. Tapos sa floating cottage po natin ay 12 to 2. Para po. Bali 8:30 to 10, sa pag-racing muna tayo. Tapos 10 to 12, sa Mangrove po tayo sa Sandbar. Tapos 12 to 2 po tayo sa floating cottage. Mag-ingat po tayo ma'am sa pagsakay sa bangka. So ayun mga kakala, sasakay na kami ng bangka. Yan, ito yung bangka. Ito yung sasakyan nating bangka mga kakala. Oh. Malaki. So yan. So mga sasakyan na kami ng bangka. One more desire, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again, even in another lifetime. Believe it, and let's do tonight again. So yung mga kakala, andito na kami sa Alibihaban Island. So karating na namin. So yan, pababa na kami ng sinasakyan namin bangka. So ang ganda oh. Grabe, ang ganda, ang linaw mga kakala oh. Kaso lang, hindi maganda yung panahon, makulimlim. Kaya hindi tayo makakakuha ng magandang shot sa lalim ng dagat. Ano malikot yung dagat ano na hup, hup. Medyo shaky lang ito. Gawa na. So thank you. So ayan, nababa na tayo mga kakala. Wow, ganda rito. Problema lang mga kakala, wala kasing araw eh. Wala ka anong araw. Kaya yung ng dagat, hindi gano siya malinaw tingnan dahil kulimlim. So yan. Diyan mo na po sa kayo rin ha. So, ang daming tao ngayon mga kakala dito sa Alibihaban. Daming naliligo, daming mga turista na pupunta ngayon. Kaya mo, dami oh. Ayan. Tignan mo yung ano nila. Yung among lasupang pino oh. Lasupang pino mga kakala. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Whoa. Remember the story.
Ang ganda mga kagala oh. Dito kaganda dito sa Alibihaban. Yan. Ito yung front ng Alibihaban. So yan, ganda oh. Kita nyo naman yan oh. Ganda. Oh, ganda nyo no. Boom. Rigo. Mula sa lungsod ng Las Piñas, i-Jess na yan! Lumabas kayo Jess sa lungsod. So, community muna kami. Stay dito. Yan yung mga kasama natin no. Yan. Sir, pagkatapos ng community, anong gawin natin? Mangrove po, tsaka sunburn naman. Mangrove tayo. Bali, 10 to 12 po tayo doon. Oh, so, yan. Ito po yung community lang po nila. So yan man, mga kagala, pupunta na tayo sa activity natin sa isang community. So ang source pala sa ilaw na ito sa kuryente mga kagala ay yung solar. Yan. So mamaya-maya. Kung island ay 1,057 hectares po na. So ayan. 1,057. 1,057 hectares. So, ang laki nitong Alibihaban na lang 1,057 hectares. Maganda rin na. Saka isa sa pangunahin nilang hanap buhay dito mga kagala ay yung uling. Yan. Opera. Kopra. Tapos, Yan. pangingisda. Tsaka higit sa lahat yung pangingisda talaga. So yan. So dito mga kala, mayroong naka-designated talaga dito na mga tent. Bawal kayo mag-tent doon sa gilid ng dagat. Mayroon lang talaga ditong area na para lang sa tent area lang talaga. So yan mga kala, dito lang yung designated area para mag-tent. Yan. Dami nila oh. So punta pa tayo doon sa unahan. So tingnan natin kung ano pa yung mga kabuhayan nila dito sa Alibihaban Island. Bali, yung mga gusto pong mag-grade 7 na taga rito, dumadayo pa po sila ng mainland araw-araw. Ano po? Pero yung iba naman po, nag-dorm, nag-apartment sa mainland. Pero sa kasalukuyan po, hanggang grade 8 pa lang po ang kaya ng ating yung teachers dyan. Local din. Okay, so ayun mga kala, itong elementary na to hanggang ngayon, ang nagawa pa lang na building hanggang grade 8 pa lang. So yan. Yan. So tahimik dito na lugar mga kala sa Alibiag. Team po ng Quezon Huskers doon, may share po yung aming mayor, yung mayor po namin kanina. Okay. May league po yun sa sports, kaya every barangay po meron po siyang covered court. Ngayon po, ongoing po yung aming liga na RBL. So pag home court po ng mga taga Alibiaban, dumadayo po yung mga taga Mainland, dito po naglalaro. Home court po kasi sa amin ang laro. Okay. Sa Bundok Peninsula naman po, ang isa sa sikat na sports ng mga taga San Jose, boxing naman po, tsaka tennis. Okay. May I love Alibiaban po doon na pwede po tayo doon mag-picture. So yun mga kala, ito yung basketball court nila dito sa Alibihaban. Ayan oh. Tapos, ayun. Basketball court nila, malawak. Sa mangrove nila yung itong drone natin lagay tayo sa supot. Buti may dala akong chinelas na ganito. Palit ako eh. Magaan. Kahit maiwan kita sa bangka, tulad dati sa Pwede kayo mag-picture dito sir, kaya na Alibiaban na nakalagay. So ayan o, mayroong nakalagay dito makakalaw. I love Alibihaban. Yeah. So yung mga kala, tapos na kami sa activity namin sa community nila dito. So next naming activity, pupunta kami sa mangrove area. So sasakay ulit kami ng bangka ngayon. Pagkatapos doon sa mangrove, siguro mga 1 hour o 2 hours kami doon mag-stay. Last naming activity ay yung floating cottage. So yan, may mga floating cottage dyan sa harap dyan. So doon na kami magla-lunch mamaya sa floating cottage. So yan, bili muna kami ng mga pagkain namin dito. Kung anong mabiling pagkain. So ayun mga kala, sasakay na kami ng bangka. Pupunta na kami ng So guys, pupunta na tayo sa second mangrove natin.
area. Mangrove para So ayan. Ayan mga kagala. So ayan mga kagala yung mga kasama natin. So ganda oh. Sana mas lalong gumana pa yung panahon. Ayan, sakay natin yung bangka. So yun mga kagala, pupunta na kami sa mangrove area. So ayan, nakasakay na kami ng bangka. Ayan. Mangrove area, nasa 10 minutes lang yung pagpunta ron. 10 minutes lang. So malapit lang dito. So ay mga kagala, andito tayo sa kanilang mangrove area. So grabe oh. Tingnan mo na, daming naliligo oh. Yan. Ganda ng dagat. Tingnan mo mga kagala oh. So yan, tingnan mo naman. Yan. So ito na yung mangrove area. Ganda oh. Ah, napakagandang tourist spot ng Alibihaban. Ang mangrove area. Ayan, bababa na tayo. Uy. Ayan, Iwan na natin kami. Mga hindi nyo na po kakailangan din. bababa na tayo. Ito kuya, 11:40 sir, ano po? may drone ako. Kakaunting na ulit ng 11:40. Sige po. So ayan, talagang hanggang 11:40 lang kami dito sa mangrove area. Tapos lipat na kami sa floating cottage. Sa ayan, napakita ko sa inyo mga kagala oh. Yun oh. Ang ganda. Sulit ito mga kagala. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get. So mga kagala, dito naman sa kabila, silipin natin dito. Ito yung sa kabila ng mangrove. Ayan. Tingnan muna natin dito. Ganda din pala mga kagala. Sulit din pala dito oh. Yun oh, ganda oh. Ayan. Tingnan mo na yung buhangin ng pino oh. Oh, grabe oh. Ayan oh. Tingnan mo sa inyo. Wow, ganda oh. Sulit. So ayan mga kagala oh. Dito, sa ilalim ng mangrove. So dami yung mga nagpapahinga dito kasi ayan, sobrang init na naman ang panahon. Ayan. Kaya explore ko kayo dito mga kagala. Ayan. So ito naman yung sa kabila mga kagala. Ayan. Ayan. Grabe oh. Ayan ang ganda. So ayun mga kagala, natapos din yung pagpunta namin dito sa kanilang napakagandang mangrove area. So hindi kayo magsisisi at pag napuntahan nyo to na talagang sobrang ganda ng kanilang lugar dito sa Alibihaban. So ngayon lilipat naman kami doon sa floating cottage. Doon kami magla-lunch ngayon. Tapos pagkatapos namin dito sa floating cottage ay babalik na kami doon sa bayan ng San Andres. So doon sa i-stayhan namin. Tapos bukas naman sa linggo ay pupunta naman kami sa
Macapaya Hills at saka Nabaroto Falls. So yan. So yun mga kala, andito na tayo sa kanilang floating cottage. So yan. Hindi pa tayo dyan ngayon. So galing tayo kanina ng mangrove nila. Tapos ito na yung last nating activity ngayong araw na to. So dito tayo mag-stay ng 2 oras. Then lilipat tayo dyan. So grabe, sobrang medyo mahangin ang mga kagala. Medyo ganda na rin yung panahon. Hindi kagaya ng kaninong umaga, makulimlim. Kuya no? Yung umaga, makulimlim. So ayun mga kagala, tapos na tayong kumain. So yung iba hindi pa. Ayan o. Yan ang mga kasama natin. Kain na kayo, kain. Ayan. Magagalaw ganda o. So daming mga floating cottage dito mga kala. Tapos bila. Ayan. We'll tell our friends, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Look crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Ayan, good morning mga kala. Dito na tayo sa area. So sasakay tayo ngayon ng Monster Jeep. Yan o. Ito yung sasakyan natin ngayon papuntang Macapaya Hills. So sana maabutan pa natin yung sunrise ngayon. Doon. Ito yung pangalawang araw nating gala dito sa Alibihaban. So ito naman ngayon punta natin sa naman to, sa San Andres, Quezon naman to na isa rin to sa itinerary ng joiners na sinalihan natin sa pangalawang araw. So kahapon masaya yung activity namin kahapon sa Alibihaban, mga isla. So ngayon naman bundok naman tayo. So yan yung sasakyan natin mga kala, yung Monster Jeep na to. So papuntang Macapaya Hills. Tapos ngayon, natapos dito ay didiretso naman tayo sa Nabaroto Falls ba yun? So yan, balikan ko lang kayo maya mga kala. So ready na lang tayo pa sakay ng jeep na to. I did it all, I played pretend. I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Whoa. Remember
Sa gitna ng luntiang kabundukan ng San Andres, Quezon, matatagpuan ang isa sa mga pinupuntahang tanawin sa bayan, ang Macapaya Hills. Kilala ito sa malalawak na rolling hills, malamig at preskong hangin at mga tanawing nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Habang nakatanaw ka sa mga luntiang burol at kabundukan, unti-unting nawawala ang pagod at ingay ng araw-araw na buhay. Isa itong destinasyong perpeko para sa mga naghahanap ng katahimikan, sariwang hangin at likas na ganda ng Quezon. Kung naghahanap ka ng lugar na makakapagpahinga ang isip at makakapuno ng magagandang alaala, ang Macapaya Hills ay isang destinasyon hindi mo dapat palalampasin. So mga kalat, tapos na tayo ito sa Macapaya Hills. Sabay-sabay po tayo, ma'am. Sabay-sabay. Next nating destination is Navarrete Falls. So dito lang din yung malapit. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Good morning po. Good morning. Ma'am, rinig po ako dyan. Yes po. Rinig po ako dyan. So magkaroon lang po tayo ng short orientation and briefing po bago tayo mag-proceed sa Navarrete Falls. So pansin niyo po, or ngayon niyo lang napansin yung umaga na maraming nyug dito sa bahay namin sa San Andres, sa buong Quezon Province, pero wala pong nag-offer ng buko juice. Wala pong buko juice, ang dami nyug pero walang buko juice. Naghahanap nga ako ng kakanin, wala. Wala rin. Daming Kasi nyog. po, ang nyug po sa amin, ang buko, ay for copra. Ang copra po ay, ang finished product po nito ay oil. Langis, So, makaka-order naman dito ng for buko juice, yung iba pa, kaso po talaga, para po, kasi ang mga nyogan dito sa amin, yung nyogan, ibig sabihin yung hektarya-hektarya yung mga nyog, nakatanim po dito, nakikita nyo, puro nig dyan. For copra talaga, kasi yan po ay yung hanap buhay na ng mga tao dito, yun po talaga ang occupation nila. Kasi pagka, kumbaga ito yung hanap buhay nila sa bukid. Ang presyo po ng, Kuya Danny, magkano ang presyo ng copra ngayon? 37? 37 po. 37 per kilo. Sa isang sako po ng feeds ng baboy, merong 60 to 65 kilo. So, times is 37. Pero mag-divide po nun, bukod yung nagkawit. So, explain ko rin po muna yung process. Ang process po niyan, kapag ang buko ay 3 to 6 months na, kakawitin po yan manually ng dugtong-dugtong na kawayan, bamboo. Tapos may karet sa dulo. Kakawitin po yan kahit gaano kataas, basta yan ay nakokopra o pangkoprasan. Kakawitin po yan mano-mano. Kung gaano karami hektarya o karaming nyog, kakawitin po yan mano-mano. Tapos hahakutin po, tatanggalin sa bunot. Ayan po yung bunot. And then, ang matiiwan po yung buong bao, tapos hahakutin sa gitna. Pag tag-init po, pag summer, kaya po marami nakabilad dyan para monitor yung pagkaluto. Dalawang process po kasi ang pagluluto. Pwedeng nakabilad, directly sa sun, or pwede po sa tapahan. Ang tapahan, ito na po yung kinakatayuan natin. Nag-i-steam. May mahinang apoy sa ilalim para umangat yung laman sa pao, sa shell. Pero mas maganda po kasi ang luto kapag sa araw kasi monitor, tsaka walang maluto. Galing sa parking area, so may lalakarin tayong 15 minutes para marating natin yung Navarrete Falls. So ayan. Ayan, mayroong tulay na maliit lang. So kaya-kaya naman yung Dyan, bakit tayong kalabaw? So ayan. Bakit tayong kalabaw? Naligong-ligo na. Yung nagplano na ng outing, kumusta na? Ayan mga kakalaw. Loto. Sa kalabaw. Sarap ng siling nila. Mama, titi, mama po. Walang saya. Ay!
Okay, magpatanga-tanga tayo dito. Carabao Festival. Mabalbon pa, bata pa yun. Hybrid na yan. Ayan pa, ito na yung sinabi nung tour guide kanina na medyo may palusong, yan. Pero kayang-kaya nito mga kagala pag kayo naman ang pumunta rito. So mamaya makita natin yung gaano kaganda yung Nabaroto Falls. So ayan, medyo mabato. Yan, yan. So ay mga kala, Nabaroto Falls, Sitio Kabulihan, Barangay Tala. Ay, ako. So yan. So dito naman sa baba mga kala, before kayo pupunta ng falls ay may mga tindahan dito na mga pagkain. So ayan. Kasama po kayo sir sa Alibiaban Travel. Oh. So ayan mga kala, may mga ano dito. Mga pagkain, mga soft drinks or mga pasalubong. So ayan. Ayan pa gusto nyong uminom ng fresh buko, so meron dito. May nabibili ng fresh buko rito. Ayan oh. Ganda oh. Woo. Okay rin. Doon po sa kanan, meron din po sa So mga kagala, before tayo makapunta ng Nabaroto Falls, may daanan tayo itong ano, bukal. So itong tubig na ito mga kagala ay naiinom to ah. Yan, naiinom yan. Sinilagyan namin ng simento para hindi madumihan yung tubig. So yan, naiinom daw yon. So ayan, medyo may tubig na kayong dadaanan dito mga kagala oh, pagbaba. Yan, dandahan lang. Yan. Grabe, sobrang lamig ng tubig oh. Malinaw. So ito pa yung pangalawang tawag nito. Bukal. Yan. Naiinom to, di ba? Ito, opo, yan oh. Hindi si nanay naglalaba pero yan oh. Simpleng paglalaba lang. Tapos ganyan yung tubig. Sobrang linis. Yan. Linis. Sarap talaga ito sa probinsya mga kala. Hindi mo na kailangan magbayad ng tubig. Kasi yan, kagaya dito mayroon silang bukal na galing sa ilalim ng talaga ng lupa. Na sobrang linis. So parang dito na ata yung Nabaroto Falls. Yung area na ito mga kala, malapit na tayo. Pero yan, dahan-dahan lang kasi madulas. Oh! Doon na lang. Ayan o. Wow, ang lamig. Saan dito? Ayan o. So ayan na. So mga lods, nandito na nga tayo sa Nabaroto Falls. Papakita natin dito. So mga kala, ito na yan, finally. Nandito na tayo sa kanilang Nabaroto Falls. So ayan, malilim sa lalim ng mga puno. Ayan. So ayan, ganda oh. Ayan, ayan mga kala oh. Tingnan nyo yung falls nito galing sa taas. Yung mga tubig niya oh. So sa unahan naman meron siyang rock formation. So sa ilalim niya sobrang linaw. Yung tubig nag-blue.
ilalim niya. So, itong Nabaroto Falls mga kala, isa rin to sa tawag nito, isa rin to sa itinerary ng mga joiners. Pag sumali kayo ng joiners, ito mapupuntahan nyo to, Nabaroto Falls. So pang day 2 na namin ngayon, pangalawang araw na. So siguro may mga dalawa activities na lang kaming pupuntahan, tapos mga 1 PM ng hapon. So alis na kami papuntang Maynila. So yan, so, sobrang daming activities mga kala sa sa 2 days and 1 night na joiners sa Alivia Habang Travels and Tours. Sobrang dami nilang activities. Kumbaga masusulit nyo yung travel dito sa San Andres, Quezon. So yan, mamaya maliligo tayo rito. So yan, oh. Masaya yung mga joiners. Talagang sila, sarap ng ligo nila. Ito ang Nabaroto Falls, isa sa mga nakatagong yaman ng San Andres, Quezon. Sa bawat hakbang papunta rito, sasalubong sa iyo ang freskong hangin, luntiang kagubatan at tunog ng rumaragasang tubig. Pagdating mo sa falls, mapapawi ang pagod dahil sa napakalinaw at malamig nitong tubig. Isang perfectong lugar para mag-relax, maligo at damhin ang ganda ng kalikasan. Kung naghahanap ka ng tahimik at hindi pa masyadong mataong destinasyon, siguradong sulit ang pagpunta mo sa Nabaroto Falls. But you are